Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumakas pa ang development ng bagyo na patuloy natin binabantayan na parating sa may silangan ng bansa. Bukod pa dyan, meron pa tayong inaasahan na lilitaw sa may kanluran na posibleng magpalakas agad ng habagat. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area o LPA na patuloy nating minomonitor sa may timog silangan ay makikita sa layong 520 km sa silangan ng General Santos City. Kasabay nito ang low pressure area naman na parating sa may silangan ng bansa ay may tinatayan layo na 2,090 km ng east of northeastern Mindanao. Habang patuloy naman na umiiral ang easterlies o mainit at masamasang hangin mula sa karagatang Pasipiko na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Dahil dito mas maraming moisture ang hinihigop papasok ng bansa kaya mas pabago-bago ang lagay ng panahon sa maraming lugar lalo na sa hapon hanggang gabi kung kailan mas aktibo ang pagbuo ng mga thunderstorm. Ngayon, tutukan natin ang mga lugar na mas direktang naapektuhan ng ng low pressure area sa may timog. Kabilang dito ang malaking bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region at Palawan. Inasahan sa mga lugar na ito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang pangunahing dahilan nito ay ang ng LPA kaya mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na ulan at mas makakapal na ulap sa maghapon. Kapag sinabing scattered rains, hindi ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na ulan sa buong araw. Posibleng may buhos sa umaga, hihina pagdating ng tanghali, tapos muling lalakas pagsapit ng hapon o gabi, depende sa galaw ng mga rain cloud at thunderstorms activity. At dahil ang mga pag-ulan dito ay moderate hanggang heavy, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar, tabing ilog at mga bulubunduking lugar na madaling gumuho kapag tuloy-tuloy ang pagbasa ng lupa. Sa Eastern Visayas naman at silangang bahagi ng Mindanao, mas mabilis mararamdaman ang pagbuo ng ulan dahil direktang nakaharap ang mga lugar na ito sa easterlies at moisture mula sa Pacific. Kapag tumapat ang thunderstorm cell sa ilang lugar, posible ang bigla ang malalakas ng buhos na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga kanal at daluyan. Samantala para naman sa Bicol Region, Quezon at Aurora, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng easterlies. Dito mas paunti-unti at localized ang magiging pag-ulan. Posibleng maaraw sa umaga pero biglang kakapal ang ulap pagsapit ng hapon, kasabay ng thunderstorm development. Kapag naging severe ang thunderstorm, may posibilidad ng flash floods o landslides lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Ang mga ganitong thunderstorm ay kadalasang mabilis mabuo dahil sa kombinasyon ng matinding init at mataas na moisture sa atmosphere. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin hindi sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar, posibleng maaliwalas sa isang lungsod, habang ang kalapit na lugar naman ay nakakaranas ng malakas na buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Sa Metro Manila, ang mga thunderstorm na ito ay maaaring magdala ng biglaang malalakas na pag-ulan sa maikling oras na sapat para magdulot ng waterlogging at pagbaha sa ilang kalsada at mababang lugar. Habang sa ilang bahagi naman ng Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, may mga lugar na tatamaan ng mas aktibong thunderstorm cells. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, para sa Visayas, Mindanao at Palawan, inaasahan ng light to moderate na hangin na nagmumula sa northeast hanggang northwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Samantala sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, light to moderate na hangin na nagmumula naman sa east hanggang northeast. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, pinapayuhan pa rin ang pag-iingat lalo na kung may bigla ang pagkulog o thunderstorm dahil posible nitong palakasin ng hangin at magdulot ng mas maalong dagat sa ilang baybaying bahagi. Para naman sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, asahan ng light to moderate na hangin na nagmumula sa southeast hanggang southwest. Dito bahagyang mas kalmado ang coastal waters na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters lamang.
At para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin mula southeast hanggang northeast. At ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na abot sa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, nanatiling favorable pa rin ang kondisyon ng karagatan para sa karamihan ng mga biyahe ng maliliit na bangka at sasakyang pandagat. Pero gaya ng paalala ng mga otoridad, mahalaga pa rin maging mapagmatsyag lalo na kapag makapal ang ulap at may namumuong thunderstorm dahil mabilis magbago ang kondisyon ng dagat at hangin sa paligid. Ngayon, tutukan naman natin ang latest tropical cyclone threat na nilabas ng Pag-asa para sa week 1 mula May 21 hanggang May 27. Pinapakita ng forecast na ang TCLB number 1 ay posibleng mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng Ticad. Sa ngayon, nanatiling low to moderate pa lamang ang chance na ito ay maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng forecast period. Ibig sabihin, wala pang direktang epekto sa kalupaan ng bansa sa ngayon, pero mahalagang bantayan ang sistema dahil nasa bahagi ito ng karagatan kung saan posible pa itong mas lumakas habang patuloy na lumalapit. Sa forecast satellite, makikita na ang area of potential development ay nanatiling nasa silangan ng PAR. Kapag mas naging organisado ang sirkulasyon nito, posible itong kumilos pakanluran o northwestward depende sa magiging steering flow ng atmosphere sa mga susunod na araw. Pagdating naman ng week 2, mula May 28 hanggang June 3, mas nagiging aktibo ang forecast scenario. Ayon sa models, ang TCLB number 1 ay posibleng pumasok sa eastern portion ng PAR habang unti-unti itong kumikilos papalapit sa Philippine Sea. Gayunpaman, inaasahan ding maaari itong mag-recurve o posibleng lumihis pahilagang bahagi habang nasa karagatan pa lamang. Sa ngayon, nanatili pa ring low to moderate ang posibilidad na maging ganap itong tropical cyclone. Pero dahil pagpalapit ito sa vicinity ng PAR, mas magiging malaga ang monitoring lalo na sa eastern seaboard ng Luzon at Visayas. Bukod pa dito, may isa pang binabantayang sistema na tinatawag na TCLB number 2 na posibleng mabuo sa western boundary ng PMD o monitoring domain sa week 2. Sa ngayon, mababa pa ang posibilidad na ito'y maging bagyo pero patuloy pa rin itong binabantayan dahil mabilis magbago ang kondisyon lalo na kapag mas aktibo ang southwest at easterly flow. At kung sisilipin naman natin ang mas malawak na weather model guidance, marami sa mga member models ang nagpapakita na kahit may posibilidad ng development o posibleng pagbuo ng bagyo sa mga susunod na araw, mas tumataas naman ang chance na ito ay lumihis at kumilos pahilaga habang nasa karagatan pa lamang. Sa ngayon, ang ruta na nakikita sa maraming model runs ay dadaan sa Philippine Sea at posibleng bahagyang lumapit sa silangang bahagi ng bansa. Sa kasulukuyang senaryo, hindi pa nakikita ng karamihan sa mga guidance ang direktang landfall sa kalupaan ng bansa. Ibig sabihin, may posibilidad ng paglapit at pagdaan nito sa mas malapit na bahagi ng silangang karagatan ng bansa. Pero ang mas dominanteng signal sa ngayon ay ang unti-unti nitong pag-akyat, pahilaga habang papunta sa mas mataas na direksyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na malayo pa ang forecast window kaya marami pang pwedeng magbago sa magiging galaw nito. Posibleng magkaroon ng adjustment sa eksaktong track, layo ng paglapit sa PAR, bilis ng pagkilos at maging sa lakas o organization ng sistema habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Bukod dito, may isa pang sistema na binabantayan sa kanlurang bahagi ng monitoring domain. Ito ay isa pang posibleng bagyo na maaring mabuo sa mga susunod na linggo o araw. Kapag may ganitong setup, posible nitong palakasin ang habagat o southwest monsoon at kapag mas naging aktibo ang monsoon flow, mas maraming moisture ang maaaring mahigop papasok sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ganitong senaryo, posible ang pagbabago sa distribusyon ng ulan sa bansa. Ang ilang lugar sa western sections ng Luzon at Visayas ay maaaring makaranas ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan, lalo na kung mas lalakas pa ang habagat sa mga susunod na araw. Habang sa silangang bahagi naman ng bansa, patuloy pa rin binabantayan ng mga weather disturbance sa Pacific dahil maaari pa rin silang magdala ng makakapal na ulap, pag-ulan at mas aktibong kondisyon ng panahon depende sa kanilang magiging track at development. Kaya manatiling nakatutok para sa mga susunod pa nating weather updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong maging handa mga kababayan at mag-ingat lalo na ngayong mas nagiging aktibo na muli ang mga pag-ulan.